nakawan dito, nakawan sa gobyerno, nakawan sa iskinita. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Magandang gabi sa mga bansang nakapanood nitong vlog na to. Pasensya na, nabubulol si ako. Sorry po. Okay, umpisa tayo. Magandang araw po sa ating lahat. Sa mga nakapanood nito sa Pilipinas, magandang umaga ho sa inyo. Sa ang lugar diha sa Pilipinas, sa San Carlos, Pilar, Bohol. Magandang umaga po o maadjong mantag ninyo diha sa Pilipinas, sa mga bulanon na nagkalat sa buong mundo. Magandang araw, magandang gabi, basta madaling araw man yan. So magandang madaling araw sa inyong lahat ho dyan sa mga kaparintihan diha, no? Sa mga kaigsuunan diha sa Bohol, amping-amping mo tanan diha sa iyon man sa mga uban pa mga kaigsuunan nga naa sa laing parte diha sa Pilipinas, naa sa Manila, naa sa Mindanao. So ulitin ko, amping mo tanan diha para maayos ang ating na bukas, Huwebes na. So sa amin dito Miyerkules pa lang. So as usual, yung naunang video, yun ang natin, bibigyan natin ng opinion o reaction maya. Kasi sasaludo muna ako sa inyo. Sasaludar muna ako sa inyo kasi kung wala ho kayo dito sa ating mga datihan na ho, na mga luma bang mga subscriber nandito lagi. Marami po salamat sa inyo mga madam. Yung mga iba dyan nagko-comment, hey, pasensya na po ma'am ha, mga sir, hindi ho ako nakapag-reply ho sa inyo. Busy talaga ako dito. Busy talaga ako ha. Pasensya na talaga. So sorry po sa mga hindi ko na-replyan. Basta alam ko naman na nandyan ho kayo talaga. Nakikita ko yung mga pangalan dyan ha. Kulang kasi siguro mga ilang vlog siguro ako pag isa-isahin ko ang inyong mga pangalan na. Pero kabisado ko na ho talaga ang mga pangalan ninyo nandyan sa comment section na present ho yan sa ating comment section ng inyong mga pangalan dyan na ay mga Bisaya, pareha na ho, na ay mga Tagalog, na ay nanggikan sa mga nanggaling sa iba't ibang mga OFW din ha, iba't ibang panig ng mundo sa mga ibang bansa. So marami pong salamat ulit. Napahaba tuloy ang aking introduction. So ito yung re-reaction na natin itong si Alex Santos. Ito yung programa niyang responde sa Aguila Radio na ang may-ari nito ay Iglesia ni Cristo. Kaya ang Iglesia ni Cristo, ito yung dahilan siguro na mainit ang gobyernong ito dito sa INC lalo dahil itong si Alex Santos. Naalala niyo si Alex Santos? Bisaya ho ito, taga Mindanao ho ito. At nagiging angkor ho ito dati sa ABS-CBN, parang weekend edition ng TV Patrol. Siya ho yun ang doon. Pero bago siya napunta sa ABS-CBN Manila, nagtrabaho ito sa ABS-CBN Davao. So nilipat siya sa Manila. So nagkaroon to ng angkor ng nakalimutan ko na, basta yun ang pagkaalala ko. So binanatan ang gobyernong ito. Walang walang preno Talagang to the max ang kanyang dito sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. At may halo pang pang-aasar ang tawa ni Sir Alex Santos. Play natin ang video, panoorin natin. Are we safe? Tayo po ba'y ligtas sa Pilipinas? Yan ang dapat natin itanong sa ating po mga sarili. Tinanong nyo kasing gobyerno, siyempre sasabihin nila, we are safe. Hindi naman nila aminin na tayo po ay dapat may kinakabahala. Wala. Safe pa rin sa kanila. Ano na yun yung kanilang sinasabi, default na. Kumbaga sa sa gagawa ng script. Copy and paste ang tawag doon. Pag tinanong, kumusta po ang Pilipinas? Copy nung 2020 kopong-kopong, tapos i-paste mo lang. Tama ba ako? Copy and paste. Anong sagot? We are peaceful. Generally peaceful. Ganun po tayo. Wala hong
walang kulatilya. Hindi mo masasabi na pag sinabing, kumusta na po ang Pilipinas in terms of seguridad natin? Para ito pong mga nangyari sa atin, ito po'y isolated cases lamang. Diba? Ay, nako talaga. Kaya, ang ating pong pag-uusapan ngayong araw ho ng Martes ay tungkol sa love. Pag-ibig. Pag-ibig na lang ho pag-usapan natin. Mabuti pa yung pag-ibig, nakaka-develop pa ho ng kapayapaan sa ating pong bansa. Dahil kapag pinag-uusapan ho natin, krimen dito, krimen doon. Ay nako, walang katapusan. Ang dami hong nangyayari. Nakawan dito, nakawan sa gobyerno, nakawan sa iskinita, barilan dito, saksakan dito, pugutan ng ulo. Ako po, ligtas pa ba tayo? Ganito ba ang Pilipinas na gusto nating mangyari? Ay nako. Anyway, kaya ho tong mga usapin ngayon ng seguridad sa Pilipinas ay dahil po sa mga nagaganap ngayon sa ating pong bansa. Ano masasabi natin dito sa radio station radio station dito sa INC? Kaya siguro itong gobyernong ito gusto nila maitulad dito sa KOJC itong Iglesia ni Cristo. Kasi ang SMNI ang may-ari ang isa sa may niya, nagpalakad kasi yan si Apollo Kibuloy. So anong nangyari sa SMNI na puro tira ho yun sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Di sinuspindi hanggang ngayon, di nakabalik sa ere. Anong nangyari ngayon sa SMNI? Wala. Nasa lang sila. May franchise yan ha. Hindi kagaya sa ABS-CBN na wala na talagang kanilang prangkisa, pero to SMNI yan ho yung nakakuha sa isa sa mga frequency ng ABS-CBN. At ito ngayon ang nangyari ng SMNI na biglang sinuspinde noong binirada to si Bongbong Marcos. Ngayon, itong radio station na kung saan si Alex Santos, grabing banat no? At hindi lang ako na napanood nito si Alex Santos na isang beses lang to nagbanat. Mayroon akong video nito, sayang na nabura ko na Nabura ko na lang yung video niya na binanatan yun unang-una. Tapos ngayon ulit napanood ko yung sinasabi nito. Oo nga naman. Ano nga ba nangyari sa Pilipinas? Ano nangyari sa inyo sa Pilipinas? Matanong ko lang nga sa gobyerno dyan sa Pilipinas. Kasi, ano nangyari ngayon? Tama yung sinabi niya. Ano nangyari sa Tacloban? Ang Tacloban ang nangyari doon. Yung minor de edad na dalawa. Ang pinagbintangan noon. Duterte Grabe. Wala na ako masabi. Sa lahat ng mga palpak nitong administrasyon ni Bongbong Marcos, pagka lumabas ang pinakasama talaga, dali lang ibalik yan sa mga Duterte. Di sila nahiya talaga. Lahat na lang ha. Parang nakikita ko dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, wala na silang dito na ang mga palpak nila, hindi nila inaamin yun. Pero pag medyo okay sa mga tao, ay yan ang bunga ng pagtatrabaho ng presidente natin ngayon, lalo na yung spokesperson dyan, spokesperson, yung si Claire Castro tinutukoy ko. Yan ang pagbubunga yung presidente natin na nagtrabaho ng husto, hindi bakasyon. Yun ang lagi niyang sinasabi yan. Ang pinatatamaan niya lagi itong mga Duterte. Saan kaya to siya pupunta pag hindi na to si Marcos ang magiging presidente? Siguro naisip ko lang, wala talaga siguro itong balak si Bongbong Marcos na bumaba sa kanya pagka-presidente. Bakit ang lakas loob dito ni Claire Castro? Dapat prino-prino ka na ngayon. Isang taon na lang mahigit yung mo yung mo dyan sa Malacanang. Bakit? Yung sigurado ka ba na magiging presidente sa sunod? Ikaw pa rin na magiging spokesperson dyan. Alam naman natin kapag sa Pilipinas ang politika ho dyan.
Pag ibang uupo dyan, mga tao ko dadalhin ko dyan. Bihira yung mga ano dyan na nasa gobyerno, lalo na sa mga opisina, appointed ng presidente, ilagay natin ilagay lang natin. Naranasan ko yan madalas dati sa Bureau of Customs. Pag upo ng presidente, automatic yung mga commissioner dyan, yung mga ano dyan, mga deputy commissioner dyan sa Bureau of Customs. Sigurado yan, sibak lahat yan. Palitan ng panibago dyan, lalo pagkakakilala o sino yan, magbit-bit ng mga tao yan. At ito si Claire Casunito natakot sa mga ganyan. O talagang pinakapalan talaga niyang mukha nito. Tapos, itong Iglesia ni Cristo ngayon na hindi na nahimik dito sa isyo, at ito pa binanatan talaga ni Alex Santos itong panggobyerno. Totoo naman yung sinasabi niya lahat yun. Hindi naman yun gawa-gawa eh. Ano ba naman nangyari ngayon? Hindi na ba talaga kayang, sabi maganda na ang peace and order. Saan ang peace and order ngayon? Saan natin lilingon kasi Pilipinas, saan banda ang magandang peace and order? Dito sa sa ibang bansa, mga ang problema rin dito, ang problema rin dito, mga bawal na gamot din. Tapos pero ganyan mga karumal-dumal na mga mayroon. Yan ang isolated ang tinatawag dito. Pero yun sa Pilipinas natin sinasabi na isolated lang ang nangyari ngayon. Hindi ho yan isolated. Wala talaga sa katinuan ang pamumuno talaga. Kasi mula doon sa taas kasi yan, dapat papunta sa baba, hanggang barangay council, dapat yan ang order sa presidente ho. Yan, bababa hanggang doon sa mga barangay ho yan. Hindi ho yan na mula sa presidente, bingi ka dyan. Sabagay, yung presidente, yung nangyari ngayon sa Tacloban, hindi nga niya dinalaw ho yan. Kailan sila dadalaw doon? At ito pa yung, itong nangyari ngayon sa Pilipinas. Itong kaisa-isang media lang ho, itong naririnig ko nagreklamo, kaisa-isang bumanat dito sa, narinig ko pa ang ABS-CBN, GMA7, Net25, ganyan, anit ang Net25, ang itong ABC5, News 5, yung Pangilinan. Narinig ko pa bumabanat sa gobyerno yan, hindi. Kasi dahil doon sa malita ho yan. Sila ho yan, si Arnold Clavio nga nakatanggap ng malita. Sobre ba yun? O pouch? Ano ba yung natanggap ni Arnold Clavio? Pouch ba yun o ano? Naman Kaya, ito is MNI at saka itong Radyo Agila, itong sa Net25, itong sa pagmamayari ng Iglesia ni Cristo, ito lang ho yung channel talaga na bumabanat sa gobyerno. Kaya pinag-initan sila dito sa gobyernong ito. Yung reporter ng Net25, yung si Eden Santos, kapag nag-press briefing noon, di ba magkalaban sila ni Claire Castro, pinapatanggal ho yun. O di ba, pinipersonal. At hindi malayo na itong Net25, itong Radyo Agila, uulbo na naman ang ulo nito sa gobyernong ito na pag-inita na naman yan. Kaya ito si Marcoleta, kasi sa INC kasi yan wala na ba talagang karapatan na magsalita, pati itong mga mainstream media ho dyan na matino, yan lang ho yung matino. Yan lang ho talaga. Dito sa no choice lang naman kasi ako, nanood talaga ako ng balita rin dito sa ABS-CBN, sa GMA7, dito sa True Online, kasi dyan na naman ko kumukuha din ng ma-reactionan. O dito sa may mga online, yung mga balita nila. Karamihan yan ang kinukuha ko rin. Pero, kapag gumawa ka ng iba dyan, sisingilin ka pa ng copyright dyan. Kagaya nitong News 5. Karamihan copyright ako dyan. Minsan nga, hindi ako makapag-upload dahil na-copyright ako. Na-copyright ako. Pagtingin ko, ayun. Yung segment na yun. Pero itong channel na to, itong Net25 at saka itong SMNI, never ako kinuha, dito, na nagkaroon ng problema nito. Na hindi ako, na-copyright ako dito. Pag na-copyright ako, sabi ko, gagawin ko dito? Pag re-upload ulit ko, gabi na. Sabi ko, di na. Sa sunod na lang. Kaya Net25, ito sa Iglesia ni Cristo na pagmamayari ng TV network. Marami po salamat sa inyo kasi kayo talaga
ang nagbibigay talaga ng tamang landas sa mga tao. Kaya lang mga tao nasanay sa ABS-CBN at GMA7 eh. May isa pa diyan. Yung itong UNTV, matino-tino din yan. Pero yung isa diyan, yung isa pa nga hindi naman hanggang ngayon hindi talaga makikita yan. Kung mayroon pa palang Joey, ano ba yan? Zoe TV? Ano ba yan? Yung Zoe Channel? Yung kay Villanueva. Wala din. Wala hanggang ngayon. Nangangamuti pa rin. Di nakikita kung saan ba. Mayroon ba talagang TV station. Pasensya na, nabubulol, najujungit na ako. So, ayun, ingat-ingat lang ho, Alex Santos, dahil matindi ang mga birada mo talaga. Matindi. Natawa talaga ako sa kanyang mga birada dito. O, ingat po tayong lahat. Bukas ulit, kita tayo.